Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostle called Barnabas, which means son of encouragement. Ang tunay na pangalan ni Barnabas ay Joseph. Binansagan lang po siya ng mga apostol na Barnabas. Ang ibig sabihin ng Barnabas, encourager. Sa buhay natin, may mga Barnabas tayo. Yan yung nag-i-encourage sa atin. Barnabas. Kapag dinidiscourage ka, Barabas. Pag ini-encourage ka, Barnabas. Yung Barnabas po, meaning encourager. Nang si Apostol Pablo, ang kanyang dating pangalan ay Saulo, dati siyang mangungusig ng iglesia, siya po ay nakakuha ng sulat mula sa mga opisyal sa Jerusalem para pumunta ng Damasco at usigin ang mga unang mananampalataya. Tulad ng nangyari po sa storya, siya po ay nagkaroon ng encounter doon po sa road to Damascus na convert itong si Saulo nakakilala sa Panginoon. So, ang ginawa ni Saulo, bumalik siya sa Jerusalem. Gusto niyang makipagtagpo sa mga alagad at sa mga apostoles. To his surprise, walang nakipagkita sa kanya kahit isa. Very discouraging. Tignan niyo ang nangyari. Acts chapter 9 verse 26. When he, referring to the Apostle Paul, dating ang pangalan niya ay Saul, came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Walang naniwala na siya'y tunay na alagad. Baka inisip niya, fake yan, nagpapanggap lang yan, kunyari lang, alagad yan, pero para makapasok lang yan sa loob, hulihin tayo, huwag tayong makipagkita. Nakaka-discourage yun. Na-convert ka, sabi mo, Christian ka na, tapos ayaw nila makipag-fellowship sa'yo dahil wala silang tiwala. No, isipin mo, parang grabe naman itong mga tao na ito. Ako na'y mananampalataya, ayaw nila makipag-fellowship. So nanlubo siya. Ang totoo niyan, umalis siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero palagay ko, dumaan muna siya sa 7-Eleven at bumili ng palamig konti. Medyo pa para maimasmasan dahil talagang mabigat sa loob. Isipin mo, gusto mo makipagtagpo sa mga apostoles, gusto mo makipagtagpo sa mga alagad sa Jerusalem, at sabihin sa kanila, hey, hindi na ako mangungusig, isa na akong believer, isa na akong mananampalataya. But no one believed him. Tignan niyo kung ano nangyari. Verse 27. But Barnabas took him and brought him to the apostles. The son of encouragement. The encourager plays in. Hinanap niya itong si Saulo. Nung makita niya, dinala niya sa mga alagad. Anong ginawa ni Barnabas? Barnabas told the disciples, the apostles, how Saul on his journey had seen the Lord, and the Lord had spoken to him, and how in Damascus he had preached fearlessly in the name of Jesus. Sino ang pumadrino kay Saulo? Barnabas. Yung nadi-discourage, na-encourage. Doon po sa Jerusalem, yung mga na-discourage ay na-encourage. Yan ang trabaho po ng encourager. Salamat sa mga Barnabas ng ating buhay. Salamat sa mga Barnabas ng ating buhay. Can you say amen? Ang Barnabas ng buhay mo ay ang mga taong naniniwala ng mabuti para sa iyo. May mga taong tumitingin sa iyo, walang nakikitang mabuti para sa iyo. Pero ang Barnabas, pag tumingin sa iyo, may nakikitang magandang bagay sa iyo. Sapagkat yon ang katangian ng encourager. Nagsimula ang ministry ni Barnabas, ang tawag po ay Barnabas and Saul. Sidekick niya lang po si Saul. Kasi ang nag-disciple po kay Saul ay si Barnabas. Later on, naging Paul and Barnabas. Kasi naging dominant na ang ministry ni Apostle Paul na siya po talagang apostol na tinawag ng Panginoon para sa mga hintil. Walang problem kay Barnabas. Dahil alam niya, hindi po siya ang tinawag na apostol para sa mga hintil. Bagaman siya ang nauna, no problem. See, alam niya kung anong kanyang calling. Alam niya kung anong kanyang gifting. Ang kanyang gift, mga kapatid, ay encourage si Saul. Pero nung dumating na ang panahon na dominant na ang ministry ni Paul at siya na po ang nasa driver's seat, Paul and Barnabas. And later on, nagka-problem itong dalawa. I'll show you what happened. Acts chapter 15, verse 36. Following verses. Sometime later,
Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are doing." Nagkaroon ng first missionary journey, and then sabi ni Paul, balik tayo, let's do a second round. This time, basitahin natin uli yung mga bayan na napuntahan na natin. Good idea. Nagkasundo sila. Look at verse 37. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him. Ayaw ni Apostol Pablo isama si John Mark. At meron siyang dahilan kung bakit ayaw. Look at the next line. Because he had deserted them in Pamphylia and had not continued with them in the work. Isinama na po nila yan nung first missionary journey. E dahil medyo bata pa, alam nyo, yung youth, kabataan, medyo playful. Na habang silang lahat ay busy sa mission, nagkakabit ng streamer, nagkakabit ng poster, nagsiset up ng sound system. Just to say this, nag-aasikaso sila. Itong si John Mark ay nagmo-Mobile Legend. Nandun sa isang tabi. At nang sila'y nagpunta sa Pamphylia, ang hinahanap niya kung saan malapit na may computeran. Sabi ni Pablo, hindi pwede to. Next time, wag na natin isama yan. Ayaw niya. Kumbaga, na-bad shot si Mark. Ang hindi niya nakikita, dahil medyo bata pa. Ito pong si Pablo, medyo perfectionist siya. Sabi niya, hindi pwede. Mission tayo. Hindi pwede yan, nasa mission tayo, ganyan ang ginagawa mo. Kaya sabi ni Barnabas, isama natin uli. Makinig po, may nakikita si Barnabas kay John Mark na hindi nakikita ni Paul. Yun po ang exhorter, encourager. Meron siya nakikita dun sa tao na hindi nakikita ng iba. So anong nangyari? Look at the next verse, verse 39. They had such a sharp disagreement that they parted company. Nagkahiwalay yung dalawa dahil kay Mark. Kasi pinipilit po ni Barnabas isama si Mark. Ayaw po ni Paul. Kung ganun, maghiwalay tayo. Ang kinuha po ni Barnabas ay si Mark. Barnabas took Mark and sailed for Cyprus. But Paul chose Silas and left, commended by the brothers to the grace of the Lord. So naghiwalay yung dalawa. Hindi nila napagkasunduan ang pagsama kay John Mark. Listen up. Sino ang tama? Si Barnabas o si Pablo? Ang tama po ay si Barnabas. Bakit? Kung hindi po isinama ni Barnabas si John Mark, wala po tayong Gospel of Mark. Yung Gospel of Mark written by John Mark. Ibig sabihin, ang tao pong may gift of exhortation, they see the best part ng isang tao. Hindi niya nakita yon ni Paul. Nakita niya lang yung pagiging playful, bata, hindi natin kailangan yan. Pero alam niyo po mga kapatid, may nakita po si Barnabas kay John Mark. Later on, inamin ni Paul na siyang mali. I'll show you. By implication, of course. 2 Timothy chapter 4, verse 11. Sinulatan niya si Pastor Timothy. Only Luke is with me. Get Mark. Who? Mark. Ito yung same person na ayaw niyang isama. Get Mark and bring him with you. Tell me why. Because he is helpful to me in my ministry. Paglipas ng panahon, naintindihan niya. You see, ito po ay by implication, ni-recognize niya na si Mark ay nakakatulong sa gawain. Kaya hindi ko medyo bata, unawain natin ng kaunti. Yung iba mga kapatid ay parang akala mo sinaunang lolo. Lolo na, sinauna pa. Na pagkahigpit-higpit. Mga kapatid, gaangan nyo ng konti. Ma-stroke kayo. Easy lang. Gaang-gaangan ninyo ang buhay. Iba na mga kabataan ngayon kaysa ng kabataan noon. Sasabihin namin, iba kami nung kami kabataan. Nabuhay ka naman, paano lang hapon? No, ito ibang panahon na. Kaya konting unawa.
Kakaiba na po ang mga bagay-bagay ngayon. At ang tao po na merong gift of exhortation, nakikita niya ang magandang bagay sa isang tao. Sapagkat lahat tayo sa grasya ng Diyos, may itinagong magandang bagay ang Panginoon sa buhay natin. Palakpakan si Lord. Amen. Amen. Sabi ng iba, out na yan, hindi na pwede yan. Hindi na pwede magpastor yan, hindi na pwede magturo yan. Yung mga encourager, binibigyan niya ng chance. Kaya mo pa rin magturo, kaya mo pa rin magpastor. Walang hindi kaya ng biyaya ng ating Panginoon. Salamat sa mga exhorter. Sila po'y katulad ng hangin sa ilalim ng iyong pakpak na parang minsan hindi mo na kaya, iniaangat ka ng mga taong ito dahil sila ay grasya ng Panginoon sa buhay natin. Thank you for the Barnabas in our life. Shout amen! Ayan, yung mga tao na dapat suko ka na, pero nagtataka ka, bakit hindi ka nila sinukuan sapagkat meron silang nakikitang magandang bagay sa iyo. Paglipas ng panahon, look back, sabi mo, wow, salamat. Hindi siya sumuko. Ngayon, ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon dahil sa grasya ng ating Panginoon. Amen! Come on, give Him praise! Hallelujah! Thank you, Jesus.